daw ay nagbumula sa kay Beelzebul, no po? Sa mga bagay na ginagawa niya, mga bagay na kamangha-mangha, mga pinagaling niya, no po, pinagbibintangan siya ng mga Pariseo, no po, na ang kapangyarihan niya daw, no po, ng pagpapalayas ay galing sa Satanas. Amen, galing kay sa kapangyarihan ni Beelzebul, no po, galing sa demonyo, sa madaling salita, no po. At dito po hindi to talaga nagustuhan ng Panginoon kasi siya na po yung gumagawa ng himala that time. At kung makikita niyo po, ang audience natin dito sa pag-aaralan natin ay disipulo niya at mga Pariseo. Pariseo na kung sinong nagtuturo sa salita ng Panginoong Diyos, na babad sa salita ng Diyos. Ano po, sinasabing babad sa salita ng Panginoon. Pero ito po yung mga sinasabi nila sa Panginoon. Amen? Na po, kaya hindi lahat ng babad sa salita ng Diyos pinaghaharian po ng Espiritu Santo. Amen? Hindi po dahil hawak mo ang Bible, kasama mong matulog, nilalagay mo pa sa unan mo, sa ilalim ng unan mo. Amen? Hindi ibig sabihin, pinaghaharian ka ng Holy Spirit. Hindi rin lahat ng labas-pasok sa church. Amen? Dahil itong mga Pariseo na to, nakatayo pa po sila sa pulpito. Nagtuturo. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, anong sabi niya sa atin? Mag-ingat kayo. Amen? Sa mga huwad na propeta at mga tagapagturo. No, hindi sinasabi ng Panginoon na wala ng propeta. Amen? Malinaw po 'yon. Mismo si Jesus Christ po ang nagsabi noon sa Matthew 7. Hindi niya sinabing wala ng propeta. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Amen? Hindi po tinanggal ng Panginoon ang mga propeta at mga tagapagturo. Amen? So, nililinaw ko lang po. So, this time, pag-aaralan po natin, no po, ang verse 31, sabi niya, amen? Simulan ko po sa 29, ano? Hindi mapapasok ang bahay ng isang taong malakas kung hindi muna siya gagapusin, kung nakagapos na siya, saka pa lamang malolooban ang bahay niya. Verse 30, ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi ko kasamang mag-ipon ay nagkakalat. Verse 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglalapastangan, ngunit hindi patatawarin ang paglalapastangan sa Espiritu Santo. Malaking espiritu po, no? Malaking espiritu yun. Sino mang magsalita laban sa anak ng tao, which is Jesus Christ, ay patatawarin. Ngunit, sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahong ito o sa panahong darating, which is ngayon. Amen? Panahon noon at panahon ngayon. Okay? 33. Sinasabi ninyong mabuti ang punong kahoy kung mabuti ang kanyang bunga. At masama ang punong kahoy kung masama ang kanyang bunga. Sapagkat sa bunga nakikilala ang puno. Lahi ng mga ulupong. Paano kayong makapagsasabing ng mabubuting bagay gayong kayo'y masasama? Kung ano ang nag-uumapaw sa puso, ay siyang sinasabi ng bibig. Mabuti ang sinasabi ng mabuting tao, sapagkat puno ng kabutihan ang kanyang puso. Masama ang sinasabi ng masamang tao, sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Tandaan ninyo, sa araw ng paghuhukom, pananagutan ng tao ang lahat ng bawat walang kabuluhang salitang sinabi niya. Last verse. Pawawalang sala ka o parurusahan batay sa iyong mga salita. Amen? So, glory to God po, napakahalaga po na hihimayin natin ito pong salita na to. Amen? So, sa simula po, tingnan po natin, naggawa ako ng konti para sa English po. Hindi ko po alam kung try ko po na ma-share. May maingay.
Okay, so nakikita niyo po yung screen ko? Amen po, Kita niyo po? sis. Okay. So let's see. Sabi po dito, ano po, therefore I say to you, every sin and blasphemy will be forgiven. Amen? Forgiven, sabi niya doon, at men, but the blasphemy against the Spirit will not forgiven men. Amen? So dito po, makikita natin, every sin. So sinabi po dito, every sin, hindi some sin. Ano po? Every sin, lahat ng lahat po ng mga lahat ng sin na po mapapatawad. Ano po? Sabi dito sa Tagalog, yung mga sinabi po sa anak. Amen? Mapapatawad. Pero sa Espiritu Santo po, hindi mapapatawad. So ano bang ibig sabihin ng blasphemy? Amen? So, sinabi dito, po sa verse 31, sabi naman dito sa Exodus, amen, 34:6-7, and the Lord passed before him and proclaimed, the Lord God is merciful and gracious, long-suffering and abounding in goodness and truth, keeping mercy for thousands, forgiving iniquities, transgression, and sin, by no means clearing guilty, visiting the iniquity and the father upon the children, and the children to the third and the fourth generation. So nakita natin yung ugali ng Lord is mahabagin, maawain. Merciful siya. Amen? Ito po yung bagay na dapat nating naiintindihan. Kaya sinabi dito na every sin will be forgiven. Amen? So sa madaling salita, katulad po ng sinasabi ko kanina sa inyo, yung pinagsasabihan niya dito is yung mga Pariseyo na wala nang ginawa from the beginning pa lang, na pinapakilala siya ni John the Baptist. From the beginning pa lang, na gumagawa ng daan si John the Baptist sa Matthew 3, na nilakaran natin, wala silang ginawa, kundi, continually, nire-reject nila si Jesus. Continually po yun, Hindi sila, walang araw na nagdaan, katulad po ng binabasa natin, na binabaybay natin yung salita, even pati pagpapagaling niya, wala silang ginawa, kundi i-blasphemy siya. Nasabihin na hindi totoo yung ginagawa ni Jesus Christ. But, they healed. No, kaya dito sinabi ni Jesus Christ, kung galing sa demonyo yung paggagamot na ginagawa niya, 'di ba po? Paano mo masasabi, 'di ba? Mabuting tao lang, 'di ba? Ang mabuti lang mga sabi nga niya nung bulag, 'di ba? Wala akong pakialam, basta ang alam ko, 'di ba, pinagaling niya ako. Amen. Hindi naman pwede kasi magbigay ng healing. 'Di ba po, ang demonyo, kasi ang healing nagmumula lang sa Panginoon. Amen? Paano makakapagpagaling? Samantalang noon nag-aaral sila na kung ikaw ay makasalanan, hindi ka gagaling sa sakit. Amen? Kaya nga sabi ng bulag na pinagaling niya di ba? Now I see, sabi niya ganon, dahil sa amazing grace ng Panginoon. Wala akong pakialam dahil ang alam ko lang, hindi makapagpapagaling ang taong, di ba, hindi mabuti. Kung sino man siya, hindi ko na yun pakialam, hindi ko na alam, basta ang alam ko, now I see. Amen? Pero na nakita siya ng Panginoon, anong sabi niya? Sin no more. Diba? Huwag ka na magkasalang muli. Amen? At kaya siya bulag para patunayan ang glory of God. Dahil gagamitin siya. Dahil yung mga tao na yun na nagko-question, diba? Kinwestiyon yung bulag na yun. Amen? Pati mga magulang pinatawag, totoo bang bulag yan nung bata pa, simula nung bata siya? O matanda na po siya ngayon. Sabing gano'n ng magulang. Matatanong niyo siya kung sino. At kung totoo nga yung sinasabi namin. Diba? Kasi mula pa noon, wala silang ginawa kundi humanap ng butas. Laging humanap, diba? Ng mga masasabi nila sa Panginoon. Amen? Pero sabi dito, diba? Ang Diyos ay maawain. Mahabagin po siya. Laging ang bago ang mercy niya araw-araw. Amen. Sinabi din sa Psalm 103 that the Lord is merciful and gracious, is slow to anger, abounding in mercy. He will not always strive with us, nor will He keep the anger forever. He has no dealt with according to our sin, nor punishment as according to our iniquity. For as the heaven are high above the earth, so great is
His mercy toward those who fear in Him. As far as the east is from the west, so far as He removed our transgression from us. So sa lahat ng may takot sa Panginoon, nilalayo niya ang kasalanan sa atin. Amen? So sa maladaling salita, kailangan niyo pong maunawaan mga kapatid na ang pinag-uusapan natin dito na hindi napapatawad yung mga tao na paulit-ulit dinideny si Jesus. Amen? Hindi ikaw at hindi ako na mananampalataya na hindi ito about sa atin. Amen? Kung ikaw ay tunay, katulad yan, kung ikaw ngayon ay nakukonvict ng Panginoong Diyos, di ba, sa mga kasalanan mo, di ba, ibig sabihin, you have Holy Spirit na nagkukonvict sa'yo tuwing nagkakasala ka. Amen? Kaya nga yung mga religious people na feeling nila by their work, di ba, inaabot nila ang righteousness ng Diyos. Kaya yung mga tao sa mga church, hirap na abutin ang righteousness because righteousness is not from you, kapatid. Kaya tingnan nyo dito, yung hindi mga naliwanagan noon, na ngayon lang naliliwanagan tuwing sinasabi natin, righteousness is not your righteousness. Righteousness is your standing because you're standing of Jesus Christ. Hindi na to tungkol sa'yo. Once you receive Jesus Christ, naka-stand ka sa righteousness ni Jesus Christ. And guess what? Yung sinasabing be holy because I am holy, declaration po yun ng Panginoon. Amen? Sinasabi niya yun sa'yo at sa akin. You cannot be holy. Paulit-ulit ko pong sasabihin sa inyo, you cannot be holy. You cannot be even perfect. How can you be holy? Guess what? We need common sense, mga kapatid. Common sense lang po. Hindi mo nga kayang maging righteous, maging tapat buong maghapon. Do you think kaya mong maging holy? Hindi nga natin kaya maging perfect eh. Sino sa atin dito ang magsasabi na perfect? Even you are pastor. Even you are bishop. Amen? Kahit ano pang title mo, are you holy because of yourself? No. You are holy because the declaration of the Lord from His mouth. Dahil walang makapagde-declare sa'yo na holy ka only by the Holy Spirit na nag-i-impress, na nagko-convict sa'yo, na nagsasabi sa'yo na anak, it's not about you anymore. If you believe that your righteousness is in the finished work of Jesus Christ, you are saved. Diba? Na mapapatawad ka. Tuwing ikaw ay buong pusong lumalapit sa akin, sabi ng Panginoon, no condemnation, tama? Diba? So, hindi ito tungkol sa'yo at hindi tungkol sa akin. Kaya kung ikaw nakukonvict ka sa mga kasalanan mo, diba? You are in the side of the Lord. Huwag ka mag-alala, kapatid. No, you're not blaspheming God. Amen? Colossians 2:13, anong sabi niya? And you, being dead in your trespasses, and the uncircumcision of your flesh, mga gawa ng laman po, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Hindi sama, kapatid. No. So kapag nakipag-isa ka po sa Panginoon, all, mga kapatid, huwag mong pahirapan yung mga sarili ninyo. Hindi pwedeng sabihin na nakipag-isa ka sa Panginoon, pero sandali lang, Beverly, ha? Nung nakipag-hiwalay ka sa asawa mo, hindi yun forgiven. Kapatid, it is written, once na ang isang tao nakipag-isa sa Diyos, ikaw ay bagong nilalang na. Lahat ng luma, wala. All, kapatid. Huwag naman nating dikdikin yung mga lumalapit sa Diyos na para bang wala silang karapatang lumapit sa awa at habag at grasya ng Diyos. No, yung parang lagi natin silang inaano sa pas nila sa mga nagawa nilang pas. Hindi. It is written, all is forgiven. Kapatid, paano mong sasabihin na hindi forgiven yung ibang mga kasalanan nila? Sinasabi dito sa salita, dahil sa Diyos na yun. Kaya kapatid, ngayong araw na to, na po, gustong ipahatid sa atin ng Panginoon, na po, na lahat ng hiningi mo ng tawad, buong puso mo na kinonfess mo sa Panginoon is all forgiven, kapatid. Dahil walang kasalanan na hindi kayang linisin ng pulang dugo ng Diyos. It is finished. It is finished, hindi dahil mabuti ka, kundi dahil mabuti yung Diyos na pinagsisilbihan mo.
Pero wag naman nating paulit-ulit nasaktan. Amen? Yung humihingi ka ng tawad, tapos paulit-ulit mong ginagawa, that's not sorry. Hindi yun sorry, hindi yun pagsisisi kapag paulit-ulit mong ginagawa. Know the difference ng repentance. Repentance is forever yan, kapatid. Pagbabago ng isip. Sino nagsasabi na hindi? Ang pagbabago ng isip ay laging araw-araw mong gagawin. Kapag nakagawa ka ng kasalanan mo, di ba? Repent ulit. Nagre-repent ka ulit. Ibig sabihin na repentance, pagbabago ng isip, baguhin mo ulit yung paniniwala mo. Baguhin mo ulit. Amen? Yung pag-iisip mo na hindi ito yung sinasabi ng Panginoon sa'yo na kailangan mo magbabad sa putik na yan na parang baboy at parang aso. Amen? What is blasphemy? Blasphemy is sa biblical po, sabi dito, the profaning, desecration, and taking in vain of the name of God. No? Yung walang mga kabuluhan na sinasabi mo sa Panginoon. Or the revealing of any of His work or deed. No? Kapag dinideny mo yung work of God, yung finished work of God, that is blasphemy. Yung sinasabi mo na hindi totoong nabuhay ang Panginoon, na hindi totoo na you are forgiven, na hindi totoo na siya ay nagre-redeem, na hindi totoo na siya ay salvation. Amen? Because yun ang pinatotoo ng banal na Espiritu tuwing nakipag-isa ka sa Espiritu Santo. That is written. Diba? Ang Holy Spirit ang mag-i-impress sa'yo ng katotohanan. At that is the truth. Naligtas tayo because of Jesus Christ. Na nag-redeem sa'yo at nag-redeem sa akin. Walang sino mang tao dito sa mundong ito ang nakapagligtas sa atin bukod sa Diyos na to. Na nagkatawang tao, di ba? 100% at 100% God. The Son of Man. Di ba? The sons of God. Amen? So, kailangan nyo pong maintindihan yung sinasabing blasphemy nito dahil maraming nakukonfuse dito, maraming naliligaw dito dahil mali ang kanilang pag-approach sa tao. Kaya yung ibang tao, abot ng abot. Di ba? Di ba abot ng abot sa perfection? Abot ng abot sa righteousness. Nagiging religious. No, we're not. Huwag tayong maging mga pariseyo. Amen? Huwag tayong maging religious person. We are not. Kaya nga, si Jesus Christ, hindi naman siya nag-invest ng religion. Diba? Pinakilala niya yung Ama, pinakilala niya ang katotohanan. Anong sabi ng Panginoon Diyos? The first na Samaritan. Diba? Na naging unang-unang, evangelist niya. Anong sabi niya? The day will come. Diba? You will worship me by spirit and in truth. Sabi niya, di ba, bakit ka umiinom dito? Hindi mo ba alam na ito ay sa aming mga ninuno na si Abraham, gato ganyan? Sabi niya pa, hindi mo alam yung sinasamba mo. Sabi niya, ikaw ngayon kapatid, alam mo na kung sino sinasamba mo. Alam mo na kung ano yung pinapaniwalaan mo. Hindi na tayo katulad noon. Amen? Sabi ni Lord, everywhere. Jesus mismo sa bibig ni Jesus, darating ang panahon at ito na ang panahon na sasambahin natin ng Diyos sa katotohanan. Amen? Kahit saang lugar. Kahit nasang lugar ka, bakit? Dahil nakikipag-isa ka na sa banal na Espiritu. Amen? John 15:26, but when the Helper comes, which is the Holy Spirit, whom I shall send to you from the Father. Amen? Jesus Christ spoken po. Amen? The Spirit of truth who proceed from the Father, He will testify of me. So meaning po, lahat ng nagtetestify na Jesus is Lord, kanya yun, paningin sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi niya from 29, di ba 33, lahat ng akin, hindi laban sa akin. Kaya nga tayo po, di ba, kinakalaban natin Katoliko, yung ibang mga Kristiyano, ba't nyo kinakalaban? Bakit natin sila Jesus din naman ang kanilang Panginoon. Amen? Mabuhay po tayo ng may love kasi mismo si Jesus Christ ang nagsasabi, ang laban sa akin, di ba, ay hindi akin. Pero ang hindi laban sa Kanya ay Kanya. Kapatid po natin sila. Baka magulat kayo. Di ba? Yung sobrang babad mo sa Bible.
Diba? Tapos hindi ka pala naging mabunga. Baka magulat ka yung mismong Katoliko na sinisiraan mo, siyang makita mo sa langit. Diba? Baka magulat kayo. Kaya mag-ingat po tayo sa mga sinasabi ng ating mga bibig. Dahil sabi niya rin dito sa pinag-aaralan natin, pananagutan ng bawat isa sa atin. Ang mga bagay na walang kabuluhan na nilabas ng mga bibig natin. Amen? Sinabi dito sa John 16, nevertheless, I tell you the truth. Katotohanan po ang sinasabi, no? Hindi po nagsasabi ng kasinungalingan. Amen? At kanino mo matatagpuan ang katotohanan? Only by Jesus because He is the truth. He is God of truth. At ito po ay ang standard ng ating paniniwala. Hindi ako maniniwala sa opinion mo, kapatid, na hindi ako nakapatawad ng Panginoon. Dahil it is written, I am forgiven. And you are forgiven too. Kung totoo kang lumapit nga sa Diyos. Kaya don't be guilt. Huwag kang mag-guilt sa sinasabing opinion ng mga tao. Amen? Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos at buong puso kang humingi ng tawad, napatawad ka po. Huwag tayo makinig sa mga opinion ng ibang tao. Know what the truth. Para hindi ka matalo ng lies. Hindi yung inaalam mo muna kasinungalingan bago mo alamin ang katotohanan ng Diyos. Kaya nga sabi ng Diyos sa Ephesians 6, isuot ng sinturon ng katotohanan, yun ang number 1 na dapat mong isuot. Sinturon ng katotohanan. Para hindi ka malinlang ng mga tao o ng mga huwad na magtuturo o mga huwad na propeta sa mundong ito. Kaya nga tayo pinag-iingat. Amen? Sabi niya, it is to your advantages that I go away. No? Pribilehiyo ito sa atin na umalis ang Panginoon. For if I do not go away, the helper will not come to you. Hindi pupunta sa'yo. But if I depart, kung aalis ako, I will send him to you. Amen? Sa Holy Spirit po ito. And when he come, he will convict the world. Buong mundo po, of sin. Diba? Ikukonvict ka niya, tuturuan ka niya, tutulungan ka niya para ma-determine mo ang kasalanan at hindi. Ano po, hindi lang kasalanan and of righteousness. At katwiran. And, sabi niya pa po, of judgment. Of sin. Because they do not believe in me. Dahil hindi sila naniniwala sa akin. Of righteousness. Diba? Sa akin, siya ang righteousness. Of righteousness. Righteousness niya, hindi righteousness mo, kapatid. Kaya ka pagod na umabot ng righteousness ng Panginoon. Ang perfection ng Panginoon. Bakit? Feeling mo kasi gawa mo lagi. No, it's not you. It is Him. Yung standard ng righteousness niya. Yung finished work ni Jesus, not you. Hindi ikaw. Dahil wala tayong righteousness. Ang mga gawa natin, basahan sa harap ng Diyos. Basahan lang lahat ng gawa mo at gawa ko. Kaya huwag kang magyayabang, ni huwag kang magmamalaki. Higit tayo sa iba. Sabi nga, baka hindi mo mamalayan, matumba ka. Amen? Kaya wag po because I go to my Father and you see me no more. Of judgment because the ruler of this world is judged. May di na po yun May di na yun. Ibig sabihin, yung ruler daw ng world na to na judge na. Diba? Ikaw lumalakad ka na lang sa katwiran ng Diyos Kaya nga nilalabanan na lang natin yung tawag ng laman Kasi it is finished na talaga. Sa totoo lang po, we are blessed. Diba? Yung grace ng Diyos binuhos na sa atin. Pero kailangan mo pa rin lumakad sa righteousness niya. Kailangan nating mag-obey at magkaroon ng fear of God. Dahil yun lang ang buong katungkulan ng tao. Tinutulungan na tayo ng Holy Spirit na lumakad sa holiness. Amen? Tinuturuan niya tayo glory by glory. Amen? Grace by grace. Goodness by goodness na nagmumula sa Diyos. Dahil mahabagin siya. Dahil abundant yung love niya sa'yo at sa akin. Amen? Kaya nga kung nakukonvict ka at nakikita mo may conscience ka, nakukonvict ka na nagkakasala ka means you have the Holy Spirit in you. Amen? Na nag-a-activate. Kasi sino sabi dito, ang nakakapag-convict, di ba? Yung Holy Spirit sa'yo. Siya ang nagsasabi sa'yo, nagtuturo sa'yo, nagtutuwid sa'yo. Anak, mali yan. Kaya kung nararamdaman mo yan, kapatid, may Holy Spirit ka.
Amen? Totoong nakipag-isa ka sa Panginoon. Don't be guilt. Amen? Yes, nagigil tayo sa mga kasalanan na gagawa natin, pero kung totoo tayo na malapit at humihingi, no condemnation, we are forgiven. Amen? Tap mute po sa naka-open ng mic. Amen? So sabi dito sa Matthew 32, anyone who speak word against the Son of Man. Okay? So sino pong sinasabi? Against the Son of Man, which is Jesus. It will be forgiven him. But whoever speak against, sabi ulit, the Holy Spirit, it will not be forgiven him, either in this age or in the age to come. Mula noon hanggang ngayon, kung sino, di ba, ang continue, di ba, na mag-a-against sa Kanya. Do you think pag nag-against ka kay Jesus Christ, hindi ka rin nag-a-against sa Holy Spirit? They are one. Amen? The God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So either sa kanilang tatlo, di ba, na po, you're still blasphemy. Kasi ano pong pagkakaiba? Anyone who speak in the Son of God, di ba, na hindi naniniwala sa Kanya, parurusahan din. Di ba? Kasi sabi niya, ako at ang Ama ay iisa. Di ba? Imagine na lang, common sense po ulit, kung ang Creator, di ba, at Son ay iisa, di ba? At iniwan nila si Holy Spirit na mag-manifest, di ba? And Holy Spirit is the God also. So what do you mean? Pag binasphemy mo si Jesus Christ, ibukod pa yun sa Holy Spirit? No. You have to understand that they are triune God. Whoever you blaspheme one. Kahit sino sa kanila. Kahit sino sa kanila because they are God. Diba? Ano ba ibig sabihin ng binablasphemy? Yung kinukonvict ka na nga. Diba? Na Jesus is God. Patuloy mo pa rin nire-reject continually. Katulad ng mga ginagawa ng Pariseo dito. Kaya ito yung sinabi ni Jesus sa kanila. Kasi wala silang ginawa, kundi continuous na sinasabi nila that Jesus is not real. Jesus is not truth. Jesus is lying. Jesus is demonic. Di ba? So who do you think? Di ba? Sino po sa palagay ninyo ang binablasphemy nila? Kasi sabi niya, walang ibang magsasabi na ang Diyos, di ba, na si Jesus is Lord, kundi ang Holy Spirit. Kaya hanggang ngayon, di ba po, yung mga tao nagsasabi na Jesus is Lord, they are in Jesus. Nasa side sila ni Jesus, hindi natin sila kaaway, mga kapatid. Amen? Hindi natin sila kaaway. Dahil walang ibang nagsasabi nun, kundi kinoconvict sila ng Holy Spirit that Jesus is Lord. Huwag po tayong malito. Kasi ang demonyo, hindi nga sila nalilito na Jesus is Lord. Alam nila na si Jesus ay Diyos. Alam nila that yun yung pinaka-iisang pangalan. Kasi they are already ruled. Diba? Kaya nga, yung sa Mark 5, nakita niyo doon, yung 5,000 na sinaniban, diba? Ng masamang espiritu, lumuluhod. Diba? Isalin mo na lang kami sa baboy, hindi pa naman oras, diba? Kasi alam nila na may time limit sila. Oras na ba? Diba? Kasi alam nila. Talunan na sila, alam nila. It is already revealed, mga kapatid. Kaya bakit pa tayo nagpapadala sa kasinungalingan ng kaaway? Kaya napakahalaga po na malaman natin ang truth, ang katotohanan. Amen? Para hindi na tayo madala ng lies. Huwag tayo magpadala sa emotion natin, sa mga ginagawa na mga mahal natin sa buhay. Kasi sinabi naman di ba, na salita ng Panginoon, bago pa ba sa inyo, unless hindi ka nagbabasa, kapatid, na mismong mag-ina, mismong magbiyanan, mismong magkapatid, mag-aaway-away sa huling araw. At mismong mananampalataya, kapatid, tatalikod sa pananampalataya. Bago pa ba sa'yo? Kaya nga, pinabababad tayo sa salita ng Panginoon to know the truth. Diba, sa pamamagitan ng inspirasyon ng banal na spirito, malaman mo ang katotohanan, kapatid. Malaman ko ang katotohanan, kapatid. Kaya huwag na tayong magtaka. Pero sabi ng Panginoon, anak, daigin mo ng mabuti ang masama.
Amen? Daigin daw natin na mabuti ang masama. Alam mo na nga nangyayari, pinapatulan mo pa yung asawa mo, ikaw ang nakakarinig ng salita ng Diyos. Diba? Tayo na ang nakakarinig ng salita ng Diyos, kaya ingatan mo. Ingatan mo na nagiging representative ka ng Panginoon Diyos. Dahil alam niyo po, iba ang pag-judge ng Diyos sa taong nakakakilala at sa hindi nakakakilala. Tandaan niyo po yan, it is written. Kaya ikaw na nakakakilala, mas mabigat ang parusa sa iyo kasi ikaw na ang nakakilala. Tapos, inaano mo yung asawa mo? Nag-i-expect ka sa kanya, hindi nga siya nakakapakinig ng salita ng Diyos. Tapos, ikakondem natin mga anak natin, hindi nga sila nakakapakinig. Di ba? Kasalanan din po natin. Alam ito. Kasi hindi natin pinapahayag. Amen? Sabi nga ng Panginoon, paano nilang malalaman kung wala nagpapahayag? Amen? So napakahalaga po yung pag-represent natin sa ating Panginoon. Amen? So sabi niya sa 33, either make the tree good and it fruits good, or else make the tree bad and fruit bad. For tree is known by fruit. Diba? Kung mabuti ang ginagawa mo, mabuti din ang kalalabasan. Kung masama ang ginagawa, masama din kalalabasan. Na po, walang nagtanim ng masama and then mabuti po ang kalalabasan. Kapag nagtanim tayo ng masasamang mga gawa, na po masama din po ang ating lahat ng bagay na ginagawa natin, there's always consequence. Habang tayo nabubuhay. Amen? Pero habang tayo po'y nabubuhay, may pag-asa po tayo na magsisi na ating mga kasalanan. Habang may breath sa lungs natin, habang may hangin sa lungs natin, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon na humingi po ng tawad. Kaya nga sabi ng Panginoon, yung mga huwad na makikita mo sa bunga nila. Makikita mo sa mga gawa nila. Amen? Yung kanilang mga bunga. Amen? Kasi hindi po sa pagsasalita. Hindi po sinabi ng Diyos, makikita mo sa pagsasalita nila. Hindi, makikita mo sa kanilang mga gawa. Sa Matthew 7, sinabi po yun, no? Sa kanilang mga gawa. Kasi pwedeng nagsasalita yung preacher sa harap, pwedeng at the same time gumagawa din siya ng kasalanan. Na po, behind the scene, di natin alam. Ikaw at ako, pwedeng ganun din. Amen? Kaya sabi niya dito, brood of vipers, how can you being evil? Speak good things? Sabi niya ganun, nagsasalita ka na mabuti? For out the abundance of your heart, the mouth speak. Diba? Kasi kung ano yung laman ng puso mo, yun yung sasalitain mo. Kaya nga pag ang lagi mo sinasabi, kasalanan ng asawa mo, kasalanan ng ibang tao, yun ang laman ng puso mo, puro kasalanan. Pero kung puro mabuti, ang sinasabi, di ba natin, amen, na kahit nagkasala sila sa atin, naniniwala ako na wala akong mga anak, di ba ganun, na adik. Ako po, wala akong mga anak na suwail, wala akong mga anak. Kasi yun yung laman ng puso natin, kasi yun yung hinihingi natin sa Diyos. We are asking for salvation, deliverance sa lahat ng pamilya natin. So we speak yung desire ng puso natin na gusto natin. Amen? Hindi yung nagdadasal ka, sinasabi ng bibig mo na baguhin po yung asawa ko, pero yung puso mo, iba yung sinasabi araw-araw. Sa mga anak natin, sa mga ibang tao, hindi lang sa pamilya. Amen? Even sa ibang tao. Diba? Kasi tayo ang ginagamit ng Panginoon to lead them. Kaya nga sabi, makikita mo sa bunga nila. Diba? Ikaw ba yung kasi ng tao na kapag evident sa'yo, diba? Nakikita ba sa'yo na ikaw is nakakapagtayo ka ng isang mananampalataya na frustrated na at naibabalik mo sila sa kanilang purpose? Na kapag nagsasalita ka, nakaka-bless ba yung sinasabi ng bibig mo? Na nagko-convict sa kanila na mahal ako ng Diyos. Hindi dahil makasalanan ako. Kapag laging kasalanan po ang bigkas ng bibig natin, yun lang naman ng puso mo. Diba? Kaya maging balanse po tayo sa pag-i-speak natin. Kapag tuturo natin, na huwag puro kasalanan, maging balanse tayo na may habag ang Panginoon. Na may awa ang Panginoon. Kasi hindi naman tayo lumapit dahil dinuduro tayo ng mga tao sa mga kasalanan natin. Lumapit tayo sa Diyos, kumilala tayo dahil nakita natin yung abundant love niya na nag-uumapaw para sa iyo at para sa akin. Na walang kasalanan sa pamamagitan ng pulang dugo ng Panginoong Diyos ang hindi mapapatawad.
Amen? Kaya mahalaga po yung mga sinasabi po ng mga bibig natin. Kaya nga sinasabi niya, mga lupong. Diba? Yun din ang sinabi ni John sa kanila nang papalapit yung mga Pariseo sa ilog na nagbabaptize siya. Mga ulupong. Diba? Diba kasi naghahanap sila lagi ng masama. Naghahanap sila, diba? Na, alam, hindi ko, diba po? Yun ang lagi nilang ginagawa. Yun ang istorya ng Bible and that is the truth. Doon ako mag-i-stand kasi yun yung sinasabi dito. Lahat ng ginagawa ni Jesus, lahat para sa kanila gawa ng demonyo. Diba? Sabi niya po dito, a good man out of the good treasure of his heart bring forth good things. And an evil man out of the treasure bring forth evil things. But I say to you, that for every idle word, men will speak. Sa mga walang kabuluhan, ay yun pong ibig sabihin nun, na sinasabi ng bibig. Diba po? They will give account of it in the day of judgment. For by the word, you will be justified, and by the word, you will be condemned. Amen? By the word, you are saved. Because by that word na nagkatawang tao, Jesus Christ, ang nag-save sa'yo at sa akin. Kaya nga, by word din sa mga bibig ninyo, bibig ko, tayo i-judge ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, mag-ingat ka. Kasi ang bibig ng tao, libingan yan. Either you speak life, or you speak death. Amen? Sa bibig nagmumula. Diba? Yung bang bibig mo, kapag nakakapagsalita ka, nabe-blessed ba yung mga ibang tao? Amen? O nagdahahawa ka ng galit sa mga anak mo dahil sa maling ginagawa ng mga tao sa'yo. Na imbis na mag-manifest yung love sa kanila to forgive other people. Dahil dito sa mundong ito is cruel, pagulo ng pagulo. Ikaw ba yung klase ng nanay na tinuturuan mo yung mga anak mo na hayaan mo na anak na kahit anong sabihin nila, diba? Palitan mo ng mabuti. Sagutin mo pa rin ng mabuti. God bless them. Huwag kang magtanim ng galit. O tinataniman mo yung mga anak mo ng galit sa mga magulang. Dahil mali yung ginagawa sa'yo, maling pagtrato sa'yo, itinatanim mo rin sa mga anak mo. Kaya mismo sa Jerusalem mo, walang kapayapaan. Paano ka papupunta sa Judea? Paano ka papupunta sa Samaria? Kung mismong iyong tahanan, punong-puno na, nang walang kapayapaan. Mismong kapamilya mo, hindi mo madala sa paanan ng God because of your bitterness, because of your hatred, because of your anger na laging naririnig sa bibig mo. How? Paano? Amen? Pero kung ikaw ay punong-puno ng pagmamahal, punong-puno ng pagpapatawad, punong-puno ng habag, dahil ikaw ay libre ding pinatawad ng Panginoong Diyos sa lahat ng mga nagawa mo, sa lahat ng mga pagkakaasala mo. Even we don't deserve. Walang kahit sinong deserving. So don't condemn. Hindi pa tapos ang Diyos sa kanila. Kung ngayon tinawag ka ng Diyos, maybe it's not time for them. Diba? Huwag nating saraduhan ng pintuan yung mga tao na yon. You never know. Baka ikaw ang hindi makita sa langit. Tapos sila, the last minute ng buhay nila, nakapagsisi sila. Pero ikaw, buong buhay mo, sinasabi mo, naglingkod ka. Pero sabi ng Lord, di kita kilala. Be watchful. Be mindful. Di ba po? Kaya, be mindful sa lahat ng nilalabas ng ating mouth. Di ba? Ng ating mga bibig. Kasi powerful po ang bibig natin. Amen? Kaya mag-ingat po tayo dahil by word, sabi ng Panginoon. Di ba? Ang mag-aano din po ito sa atin. Magja-justify sa atin. At by word din ang magko-condemn sa atin. Amen? Sabi po sa Psalm 92, 13, 14 po, at John 15, 15:5, di ba? Kung naka-abide tayo sa Panginoon. Amen? Yun po ay goodness lang ng Panginoon. Kayo po, tingnan po natin, no? Ang sinabi po sa Psalm 92, 13, 14. Ay, praise Jesus.
No, sabi po doon sa 15, 'di ba? Kung tayo ay nakaabad kay Jesus, magiging mabunga tayo. Amen. Kaya hindi ka pwedeng maging mabunga na nakahiwalay sa Panginoong Diyos. Kaya dito po tinuturuan tayo na paano bang maging mabunga. 'Di ba? Mag-stay kang naka-abide sa Panginoong Diyos. Kasi walang sanga na magiging mabunga o walang punong magiging mabunga na hiwalay sa Kanya. Amen? Sabi niya po sa Psalm 92, mga punong natanim sa tahanan ni Yahweh, sa templo ng ating Diyos, bunga nila ay darami. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Luntian, matatag, ang dahon ay laging sariwa. Amen? So kapag ikaw ay nakatanim sa katotohanan ng Panginoon, nakatanim ka, amen, sa righteousness ng Diyos, magiging mabunga ka. Amen? Kung ikaw ay nakatanim sa tahanan, di ba? You are the temple na. Kaya kung ikaw ay naka-abide sa Diyos, di ba? Ang ina-expect ng Panginoon sa iyo is maging fruitful ka. Tama po ba? Maging mabunga ka. So to all believers, di ba? Sabi sa Roman 8:1, no condemnation to those who are in Christ. Amen? Na po, at sa Roman 8:10, sabi nga doon, di pa po, tayo ay nilinis na po tayo. Amen? Di ba po? Kaya napakalinaw po ng mga salita ng Panginoon na ang blasphemy po ng mga hindi yan para sa atin. Yan ay mga para sa mga tao po na paulit-ulit nilang nire-reject ang gawa ng Panginoon at katotohanan ng Diyos. Nakikita natin yan sa mga antichrist. Amen? Sabi niya sa Roman 10:8, sa Roman 8, 8 hanggang 10, sabi niya, sapagkat ganito ang sinasabi. Malapit sa iyo ang mensahe. Nasa inyong bibig at nasa inyong puso. Ang tinutukoy ko dito'y ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipinahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon ng buong puso at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Amen? Na po, we are saved. Kaya wag na po nating patigasin ang ating mga puso. At magpalid po tayo sa Holy Spirit dahil kung magpapalid tayo sa laman, kamatayan po ang dulot nun. Pero kung ililid tayo ng banal na Espiritu na nananahan sa atin, amen, buhay po at buhay na walang hanggan ang naghihintay sa atin. Don't be stone. Huwag kayong maging stony heart na tinapon, naghasik ang Panginoon ng mga buto. Diba? At ang mga buto na yon ay salita ng Diyos. Huwag niyong hayaan na matangay ng ibon. Huwag niyong hayaan na manakaw ng demonyo yung mga salita na nilalagay sa atin para maging puno tayo na mabunga. Dahil tinanim niya yung mga buto na yon para lumaki tayo at maging mabunga. At makikita yun sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa pamamagitan ng mga tao na nailapit natin sa Diyos na nabago ang buhay. Sa mga taong nabibigyan ng pag-asa sa pamamagitan ng buhay mo, sa mga sinasalita ng iyong mga bibig, na sinasabi mo sa kanila at pinapaunawa mo sa kanila yung totoong purpose natin kung bakit tayo nandito. Hindi yung lagi natin silang dinuduro sa kasalanan. Dinudurog sa kasalanan. We have Jesus Christ po. Na po, teach them. Diba? How to be clean. Teach them how to be redeemed. Teach them how to have salvation because of Jesus Christ. Hindi yung lagi natin silang dinudurog dahil sila'y makasalanan. Na dati, ikaw at ako'y makasalanan din. This is our work. Ito yung trabaho natin. Kung tinapos na ng Panginoon, lahat ng mga bagay na gagawin niya sa pamamagitan ng kanyang ama sa krus ng Kalbaryo, trabaho naman po natin, go and make disciple. Be truthful. Amen? Nagdala tayo ng mga kaluluwa sa paanan ng Diyos. Pinain natin yung ating mga pamilya. Di ba? Then go to your Jerusalem, Samaria. Di ba sabi niya? At sa buong mundo. Amen? Hindi nagpo-focus tayo sa bagay na problema.
Isang problema po hindi mawawala. Hindi mawawala. Pero wag din po natin kakalimutan that we had purpose. Hindi ikaw ang pumili sa sarili mo. Pinili ka ng Panginoon to do your purpose. You are saved to save. Amen? Purihin ang Panginoon, and to God be the glory. Let's pray. Heavenly Father, we praise you, Panginoon. Salamat, Panginoon, na binubuksan mo ang aming mga puso, ang aming mga pag-iisip, Panginoon, Lord, na i-confess namin, mag-repent kami, magbago na kami ng isip sa mga ina-act namin, Panginoon, Lord, dahil nakikita sa aming mga gawa, Panginoon, at laman ng mga puso namin sa pamagitan ng aming mga bibig, kung kami ba ay mabuti o masama. Dahil nagbubunga din, Panginoon, ang lahat ng kasamaan at nagbubunga din, Panginoon, ang lahat ng kabutihan. Maghari nawa ang kabutihan sa aming mga puso kung paanong naghahari ka, O Diyos, sa aming mga templo, Panginoon. Lord, na lumakad kami, Ama, na punong-puno, Panginoon, ng bunga. Hallelujah. Na punong-puno, Panginoon, ng katotohanan. Na buong punong-puno, Panginoon, ng katwiran. Na punong-puno ng awa at habag na nagmumula sa iyo. Na ibibigay din namin ang ilaw na yon sa ibang tao dahil kinilala ka namin bilang Diyos at sarili namin tagapagligtas. Purihin at dakilain ka, Ama. Salamat, Holy Spirit, Lord. You are Lord, Panginoon. Salamat na sa mundong ito, ikaw ang nagko-comfort at tumutulong sa amin. Patuloy mo nawa kaming patnubayan at gabayan, Panginoon, hanggang sa uling pagdating ng Diyos, ng anak ng Diyos. Na masalubong namin sa Panginoon ko, na nagpupuri, na masalubong namin sa Panginoon ko, na gumagawa na mabuti, na masalubong namin sa O Diyos, na nasa katwiran kami, ng biyaya at awa na nagmumula sa iyo. Panginoon, salamat sa banal na Espiritu na gumagabay at pumapatnubay sa amin sa bawat araw. Salamat sa pagmamahal, Panginoon, na nilalagay mo sa aming mga puso sa ibang tao, O Diyos. Salamat sa pagpapatawad, Panginoon, na ibinibigay mo sa amin. Bigyan mo kami ng standard ng kapatawaran na meron ka, na ibibigay namin palagi at paulit-ulit sa mga taong nalalakit sa amin. Salamat, O Diyos, na ngayong araw na to kinukundik mo ang bawat isa. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, Lord, nakapakinig at naturuan, natuwid at nabago. Ito ang lahat ng ito ay dahil sa iyo. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nagpapatuloy. Ikaw ang dahilan kung bakit kami susunod. Ikaw ang dahilan kung bakit kami, Panginoon ko, naghahangad ng buhay. Dahil sa tinuturo at pagtutuwid, Panginoon, ng conviction ng banal na Espiritu sa amin. Kaya salamat. Salamat, Panginoon, that even we don't deserve, Lord, lagi kang nandiyan para sa amin. Na handang yumakap, Panginoon ko, sa lahat ng karumihan namin, Panginoon, at handa kang linisin kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Patawarin mo kami, Panginoon, Lord, at patuloy mo kaming ipaunawa, Panginoon, Lord, sa lalim ng mga salita mo, Panginoon, na walang kasalanan ng hindi kayang linisin ng iyong banal na dugo, at walang kasalanan na hindi kayang burahin ang pag-ibig mo sa amin. Dahil ganun na lamang ang pagmamahal mo, Panginoon, kung bakit ang iyong kaisa-isa at bugtong na anak, Panginoon, ay binigay mo para sa amin, Ama, upang maranasan namin, Panginoon, ang sino mang maniwala at malampalataya sa Kanya, Panginoon, ay dumanas ng buhay na ganap at kasiyasiya na nagbubula sa iyo, Diyos. Salamat, Panginoon ko. Salamat, O Diyos. Salamat sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Ang kalwalatian at kasaganaan at kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po sa bawat isa.